Yon, MUP Traders, good morning. Tatalakayin natin paano ba natin masasabi na healthy ang isang breakout. Pag nakikita na, paano ba natin masasabi na nag-breakout na yung isang crypto or candle or ato pa man yan? Siyempre, magkakaroon muna tayo ng consolidation. Katulad ng ganito, ang area na ito is consolidation. Yan. Yung tanong, paano natin masasabi na healthy yung breakout? Yung kasagutan dyan, ito po. Pag nakita natin yung breakout na ito, dapat yung volume niya is mataas. Katulad ng ganito, so mataas naman yung volume niya, is healthy siya. After breakout, magkakaroon siya ng consolidation all fullback man dito. Halimbawa, nag-fullback dito. Ayan. O fullback siya dyan. Halimbawa, for example, pag breakout ng ganyan dito, breakout ng ganyan dito, sabay fullback dyan. Dapat makikita natin sa area na ito is mababa yung volume niya. Kasi, nagsisignify yun na yung mga nakaposisyon dyan, hindi pa sila bumibenta. Nandyan pa sila. Mostly, yung nagbibenta lang dyan sa area na yan is yung mga short-term trader. After that, consolidation, magkakaroon na naman ng breakout yan. Parang ganito, ang area na ito, yan, area na yan, breakout na naman siya. Noong 08 May 2025, so, nagkakaroon naman siya ng volume, dapat may volume. So, consolidation na naman. After niya, halimbawa, breakout ganyan, consolidation na naman ganyan-ganyan yan dito. Dapat, pag breakout na naman yan, dapat ang area na ito is for example, mula consolidation yan is mababa yung volume niya. Area na yan. For example, mag-breakout na naman siya dyan. Kukunin niya yung all-time high. Kukunin niya all-time high niya. Dapat magkakaroon naman tayo ng volume dito na at least kasi all-time high yan, mas mataas yung supply dyan, dapat mas mataas yung volume na makuha natin yan. Parang ganon. Or mataas ang volume yan. Dapat mas mataas yung volume pag all-time high. Kasi hindi basta yung all-time high, hindi basta-basta magkakaroon ng breakout yan kung walang support ng mga big institution or mga tinatawag natin na whales. Ayon. Yung mga pro dito sa crypto, alam na nila ito. Para lang ito sa mga newbie, yung mga gustong mag-aral ng crypto. Isa kasi ito sa tingin ko na napakahalaga sa pag-trading na mabigyan ng pansin ang price and volume. Mostly, pag ako nagtitrade, mostly dyan lang naman ako nagre-rely. Price and volume lang, okay na ako. Minsan lang ako tumitingin sa mga indicators, pang support na lang yon. Mas comfortable kasi ako na mag-trade na price with volume. Yun lang, muli, marami pong salamat sa inyong lahat.